Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Naglabas po ang Okta Research mga kababayan ng resulta ng kanilang survey. Itong survey na to ay para po sa senatorial preferences ngayong 2025 elections. Ito po ay kanilang kinuha noong January 25 to 31, 2025. So itong nakaraang Enero ng bagong taong ito, 2025. At mga kababayan, ito po yung resulta. Ito po sa ating screen. Pero bago yan mga kababayan, isisingit ko lang. Ito po, Balitang Maynila tayo saglit. Alright, ito mga kababayan, meron pong post sa Facebook. At ito ang sabi, Isko Moreno, binenta ang Maynila pero binaon din sa utang. Ayan naman po yung patanong. Nagtatanong po itong isang Facebook page. At kasi ang nangyari dyan, marami po nga naibenta mga property sa Maynila. At the same time, nabaon din ang Maynila sa utang. Kaya maraming tanong ba't nagkaganon? Diba? Pinenta na nga ibang properties. Tapos nabaon pa rin sa utang. Anyari? Ito mga kababayan, nagsalita po itong si Amado Bagatching. Ang isang nakakalula at nakakalokang revelasyon ayon sa documents and records ng Department of Budget and Management. Ito DBM na mga kababayan ang nagsalita. Hindi na po ito chismis. Ito po ay ayon sa dokumento at records ng DBM. Ang sabi, higit 65 billion pesos ang ibinenta o halagang 65 billion pesos ang ibinenta ni Isko Moreno nung mayor pa siya from 2019 to 2022. Yan base sa data na nakuha po dyan po sa DBM website, ang lahat po ng pera na pumasok po sa Maynila sa pagbibenta po ng mga assets ay ito mga kababayan, 2019 1.46 billion, 2020 4.93 billion, 2021 14.76 billion, 2022 44.14 billion. So yan po mga kababayan yung total amount ng assets na ibinenta nung panahon ni dating Mayor Isko Moreno. So pagkaupo nakapagbenta agad ng 1.46 billion amount of properties. 2020, 4.93. Guys, base ito sa dokumento at records ng DBM ayon po dito sa kay Amado Bagatching. 2021, 14.76 so palaki ng palaki ang naibibenta simula 2019. At pagdating ng 2022, bago siya tumakbo bilang presidente, laki po. 44.14 billion pesos ang total amount ng properties na naibenta. Sabi rito, grabe at nakakalula ang amounts na binenta at kinita ni Mayor Isko Moreno para sa Maynila. Itong kinita mga kababayan, ito na dapat makakumpirma. Pero ito yung base sa sinabi ni Amado Bagatching. Alam naman kasi natin na talagang marami siyang ibinenta. At narinig pa natin at natatandaan ko, sabi pa nga niya, kung kinakailangan, pati City Hall, ibibenta niya Kung kinakailangan para makatulong sa sa City of Manila. Paano mo tutulungan ng City of Manila kung ibibenta mo yung City Hall? Saan kayo magtatrabaho? So ito mga kababayan. Ito unang tanong, mga kababayan, ito na yung tanong. Bakit ang ibang syudad sa Metro Manila hindi naman kinakailangan magbenta ng city assets or properties para tulungan ng residente nila? Ayun yung tanong. Unang tanong yan. Pangalawang tanong, bakit sa kabila ng dami ng binenta at kinita na 65 billion pesos, 65 pala ang total yan, ay iniwan ni Isko Moreno na baon sa utang ang Maynila, kaya sinabi tuloy na incumbent Mayor Hani Lacuna na may 17.8 billion na utang ang Maynila? Ito yung pangatlong tanong. Kung may utang ang Maynila sa kabila ng dami ng perang nalikom sa mga binenta, saan napunta ang pera?
Ayun po yung talagang tanong dyan. Diba? Meron naman tayo nakita mga nakitang mga proyekto. Pero sobrang laki mga kababayan. Anong klaseng, hindi, tanong ko lang mga kababayan na, para sa akin, wala namang masama kung ibenta mo yung mga assets na hindi mo naman na kailangan. At ilalagay mo sa proyekto na alam mo makakatulong sa lungsod ng Maynila at sa mga batang Maynila. Ang tanong lang kasi mga kababayan bakit gagawa ka ng proyekto na ang mangyayari, uubusin mo ang pera ng Maynila? Parang ano yan parang isang tatay ka sa isang pamilya na meron kayong pera. Binenta mo yung ari-arian mo, so may pera ka. Okay, pwede mo na sanang gamitin yung pangnegosyo, paggawa ng mga kung ano-ano mang naisipan mo para maging pagkukunan din ng kita ng lungsod ng Maynila o ng pamilya mo. Kaso, may pera ka na, ba't nangutang ka pa? Ang laki ng utang mo. Diba? May pera ka na nga pwede ka na magawa ng mga gusto mo mangyari, proyekto. Pero bakit nangutang ka pa rin ng nangutang? Pagkatapos, iniwan mo Maynila. Iniwan mo dun sa parang kayong mag-asawa Iniwan mo sa asawa. Ngayon, itong asawa mo ngayon ang namomroblema. Anong nangyari? Ano to? Ginamit lang talaga para makagawa ng proyekto para magpapogi? Ganun ba yon? Saka hindi ganun ang magandang pagpapalakad ng isang pamilya o ng isang lungsod. Kaya hindi sila nagkaroon ng award Kasi lubog ang Maynila sa utang. Yung ibang mga cities hindi naman ganoon Dito lang nangyari sa Maynila na talagang ang dami ng binenta, nabaon pa sa utang. Naiwan tuloy dun sa sa pumalit na mayor. Kaya ayan ang mga tanong Ang daming binenta, ang daming kinita, pero ang dami pa ding iniwang utang. Palpak pa mag-budget at mag-manage ang pera si Isko? Well, the answer is obvious kasi kung hindi, mas masama ang sagot. Tapos tumatakbo uli na mayor pero hindi naman marunong mag-budget, gastador lang kaya mukhang mabango at magaling. Doon ako sa babaeng marunong mag-budget at mag-govern. Yan mga kababayan, si Mayor Hanny Lacuna. Paano natin nasabi na marunong mag-budget at mag-govern? Sa panahon po ni Mayor Hanny Lacuna, nagkaroon po ng Good Governance Award ng Maynila. Yan po ang tamang paggogobyerno. Hindi yung nangyari nung nakarang administrasyon. May mga proyekto nga pero siyang galing sa utang. Hindi po ganun ang tamang paggogobyerno. Dapat doon tayo sa magaling, masinop, yung talagang gagamitin lang kung ano yung dapat gamitin. Pero sa kabila nun, sa loob ng matatapos sa 3 taon, talaga namang natulungan ni Mayor Hanny Lacuna itong mga batang Maynila. Doon ako sa babae marunong mag-budget at mag-govern kaya nanalo ng awards ang City of Manila for the first time in history. Ayan mga kababayan. And don't be fooled na runaway winner si Isko. Recent surveys are showing na lumalagapak ang lead ni Isko at humahabol si Lacuna. Vote wisely mga Manileños. Yan. Okay, kaya yung mga taga Maynila, magising-gising po kayo mga kababayan. Hindi po papogian ang pagiging mayor ng lungsod ng Maynila. Kailangan po yung magaling. Hindi po porke marami kayong proyekto, malinis ang Maynila. Maganda ang pag-govern. Hindi po ganoon. Kasi po, nabaon po ang lungsod ng Maynila. Ang dami pong ibinenta mga properties, bilyones. Sa loob ng 3 taon at pagkatapos naman, nangutang nabaon ang lungsod ng Maynila. Ngayon, ang nagsasuffer, itong sumunod na mayor. Pero sa kabila nun, naging loyal pa rin siya dito sa dating mayor dahil kasi yun ang usapan nila kaya nagulat na lang tayo nang etong dating mayor ay gustong bumalik. So na-traidor sila. Yung mga kakampi nila diyan na-traidor. Tapos kayo mga batang Maynila, kakampi pa ba kayo sa kanila? Diyan sa hindi marunong mag-govern. At isa pa,
Tingnan nyo yung mga nasa paligid niyan, mga DDS. Mga sumisira sa gobyerno. Gusto nyo ba kakampi ninyo yung mga sumisira sa gobyerno imbis na yung tumutulong sa gobyerno at sinusuportahan ng gobyerno? Saan kayo? Doon kayo sa sa panay gulo ang nasa isip? Mga batang Maynila, gising-gising po. Gising-gising po kayo mga kababayan. Doon po tayo sa talagang marunong at yung talagang ang puso niya ay para po sa Maynila, hindi po para sa sariling kapakanan lamang. Okay, so ito, balik na po tayo. Pag-usapan natin itong bagong resulta. Ito naman ay kinandak ng Okta Research Survey. Okta Research. Survey po para sa Senate Horse, mga kababayan. Ito matindi. Ayan, mga kababayan. Erwin Tulfo, number 1 pa rin. Kaya malakas ang loob nito, mga kababayan. Kaya ito ay sabi niya, kumbaga nagbibilang na ito ng sisiw. Wala pang itlog. Hindi pa nababasag yung itlog. Nagbibilang na ng sisiw. Siya raw ay magiging senatorial judge. O yan, mga kababayan. Kaya hindi siya bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, Erwin Tulfo, sinunda naman ng kanyang kapatid na si Ben Tulfo, mga kababayan. Pangatlo, Bongo. Pang-4, Tito Soto. Pang-5, Bong Revilla. Pang-6, Willie Revillame. Pang-7, Ping Lacson. Pang-8, Cayetano Pia. Pang-9, Manny Pacquiao. Pang-10, Amy Marcos. Amy Marcos Pang-10 Pang-11, Lito Lapid. Ayan, mga kababayan. Pang-12, tama ba bilang ko? Teka nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama. Pang-11, Lito Lapid. Pang-12, Abalos. Pang-13, Tol Tolentino. Number 14, Binay. At number 15, Villar. Nasaan si Bato? Ding! Nasaan ang Bato? Nasaan ang Bato? Wala po ang Bato, mga kababayan. Pero dun sa Pulse Asia, pumasok siya. Kaya nga sabi ko, ano kaya ang ginawang mekos-mekos ni Bato? Wala si Bato de la Rosa dito, mga kababayan. At kung mapapansin ninyo, nako, pasok daw sa Okta Research, karamihan sa miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na suportado ng Administrasyong Marcos. Ayan, mga kababayan. Si Amy pumapasok Ito si Camille Villar, medyo tagilid pa rin. Saka si Tol Tolentino natanggal Kasi ang top 12 hanggang lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hanggang kay Abalos. Si Abalos pumasok Ayos So, wala po sa listahan si Tolentino, Binay, Villar. So, yan po yung nalaglag sa 12, 13, 14, 15. Pero, ang kanilang ranking po ay 9 to 16. So, meron pa po silang pag-asa. 9 to 16. Ibig sabihin, yung range po, tumatakbo-takbo sila sa 9 to 16. 9, pasok pa yan 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Ibig sabihin, 50-50 ang tsansa ni Tolentino, Binay at Villar na pumasok sa top 12. So talagang ang kandidato ng padapa, mga kababayan, wala padapa ng padapa. At talagang tanging si Bongo lang ang talagang makikita natin na nandyan po sa top 12. At medyo mataas-taas ang posisyon ni Bongo. Kaya mag-isip-isip ang mga kababayan natin. Wag po kayo magpapabudol dyan sa sinasabi nilang malasakit. Kasi baka ibang ibig sabihin nun, baka pasakit yun, mga kababayan. Kaya isip-isip po kayo. Okay, ito mga kandidatong ito, hindi pa po natin kinakampanya, mga kababayan, na tayo po ay pipili ng 12. Ako po mamimili para dito sa Batang Maynila to its community ng 12 kandidato na iboboto namin sa 2025 midterm elections itong Mayo. Kaya pinapakita ko lang naman sa inyo itong mga survey. At bago mag-eleksyon, syempre ilalabas ko po yan, yung ating listahan. At expect ninyo, hindi lang po panay alyansa. Pipili po tayo sa grupo na, ibang grupo, mga kababayan, kasi hindi naman po tayo tumitingin sa kulay. Ang tinitingnan natin ay yung performance before and after at during kung sila man ay nakapwesto sa gobyerno ngayon.
At definitely mga kababayan, ito siguradong sigurado na ako, sasabihin ko sa inyo. Hindi po tayo pipili ng kandidato ng PDP. Kasi wala akong nakikitang pagbabago sa Pilipinas kapag yan ang binoto natin. Kasi unang-una, sila po ay nakapaglingkod na. Yung iba dyan, present na nandyan sa gobyerno, pero wala po silang ginagawang ano. Sa tingin ko, ang ginagawa nila ay puro pansarili lang. Yan ang kanilang ginagawa ngayon para sa partido, para sa sariling kapakanan, hindi po para sa bayan. At isa pa, meron sila mga bagong kandidato. Wala rin naman. Sino ito? Pipili mo? Philip Salvador? Juan Mig Bondoc? Si Jimmy Bondoc? Pipili mo yan sila. Ano bang yan? Di mas lalang, kakaleche-leche na nga tayo kay Robin Padilla, dadagdagan nyo pa. So, pipili tayo ng ilan sa mga kandidato ng ibang grupo. Halimbawa lang, di ko sinasabi na final na to Halimbawa, si Mr. Bam Aquino. Wala naman siguro tayo nakikita hindi maganda kay Bam Aquino. Ang nakikita lang kasi na iba, yan, kakamping yan. Wala yan, pink lawans yan. Ako mga kababayan, hindi ganun Ano naman kung pink? Kung pipiliin ko naman yung mas matino kaysa dun sa sa gusto yung kulay, na mga bobo naman. Dito na ako sa sa may naitulong na, may nagawa na, dun sa, pipili ko dun sa dun sa magandang kulay, pero bobo naman. Hindi na, Kaya hindi po natin dapat tingnan ng kulay, guys. Pag buboto kayo, huwag nyo titingnan yung kulay. Tingnan ninyo yung nagawa. At yung gagawin. At yung ginagawa. Yun po, dun po kayo tumingin. Huwag sa kulay. Kasi pag kayo sa kulay tumingin, wala mangyayari. Dapat kayo'y color blind, mga kababayan. Doon po kayo tumingin sa mga gagawin, ginagawa at gagawin pa ng mga kandidatong pipiliin ninyo. Basta maggagawa po tayo ng listahan, 12 senators na ating pipiliin at pipilitin natin na may paliwanag sa taong bayan kung bakit sila ang ating pinili. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Vote wisely. Ngayon pa lang, pinapaalala ko na sa inyo. Lalong-lalo na sa lungsod ng Maynila. Huwag po kayong magpapaloko, huwag po kayong magpapabudol, huwag po kayong magpapadala sa papugian, mga kababayan. Kinakailangan ng lungsod ng Maynila ay magaling mag-budget, magaling magpatakbo ng gobyerno. Sapagkat, kung hindi po ganon, kung puro ka lang utang, kung puro ka lang benta, wala mangyayari. Hindi ka mabibigyan ng award o pagkilala sa iba't ibang mga ahensya. Sapagkat mali po yun. Hindi po ganun ang tamang pagpapatakbo ng isang lugar. Malinis nga. Bakong ka naman sa utang. Ano yun? Okay, so muli, Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo at Asenso Manileño po tayo dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya po, sigurado natin sa Maynila, pero doon po sa senators, abang-abang po tayo sa ating listahan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Muli, tutok-tutok lang po kayo sa Batang Maynila to. Sa iba mga updates, ingat po tayong lahat. God bless po.